by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Bakit nga ba ipinaaresto ng ICC ang dating Pangulo at bakit pumayag ang administrasyong PBBM sa hakbang na ito at ano ang naging papel ng China upang tuluyang gumuho ang malakas na impluwensya sa Pilipinas ng dating Pangulo? Ayon sa kasalukuyang administrasyon, ng pagkakaaresto kay Duterte ay bahagi ng kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol, kung saan ang Interpol o International Criminal Police Organization ay isang pandaigdigang organisasyon na tumutulong sa mga bansa sa paghahanap, pag-aresto at pag-extradite ng mga kriminal na may international na warrant. Kaya't sa madaling salita, ang sinumang bansa sa mundo na may pinaghahanap na tao ay maaaring makipagtulungan sa mga bansang kasapi ng Interpol upang agarang mahuli ito. Kaya't sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa organisasyong ito ay mapangangatwiranan ng Pilipinas na hindi sila direktang nakikipagtulungan sa ICC dahil may sariling batas at hudikatura ang Pilipinas, kaya't hindi kinakailangang hayaan ng dayuhang hukuman na manghimasok sa bansang ito, lalo pa at ang kasalanang ipinapataw kay Duterte ay kasalanan nito para sa mga Pilipino. Pero dahil nga sa Interpol ay magagawa ng ICC na makuha si Duterte mula sa Pilipinas at ang kooperasyon na ito ng kasalukuyang Pangulo ay malinaw na makatutulong sa administrasyong ito upang maiwasan ang mga posibleng kabiguan at kaguluhang maaaring mangyari sa bansang ito. Malinaw kasi na kung sa Pilipinas lilitisin ang kaso ay mahihirapan ang bansang ito na papanagutin ang dating Pangulo dahil ito ay may napakalakas na impluwensya sa napakaraming matataas na opisyal ng ating gobyerno. Bukod pa riyan, mahatulan man si Digong sa bansang ito ay mas madaling makagagawa ng mga kilos protesta ang mga taga-suporta nito na maaaring mauwi lamang sa karahasan na maaaring magdulot ng kahirapan sa mas maraming Pilipino. Kung kaya't bagamat may karapatan ang Pilipinas na sa bansa litisin ang kaso ng dating Pangulo, ay malinaw na mas makabubuti sa administrasyong ito na makipagtulungan na lamang sa Interpol upang sa ICC na litisin ang kaso, kung saan sa paraang ito ay malinaw na walang magiging direktang kinalaman ng administrasyong ito kung ano man ang maging hatol ng ICC sa dating Pangulo. Pero bakit nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ng kalagayan ng dating Pangulo na noon na hinahangaan ng mas maraming Pilipino? Noong panahon kasi ng kanyang pamamahala ay labis na humanga ang mga Pilipino noong mapatunayan nitong maaari palang malinis ang Manila Bay na noon ay tila isa lamang tambakan ng basura sa rehiyong ito. Bukod pa riyan ay mabilis niya ring tinapos ang isyu ng laglag balas sa NAIA na hindi nagawang walisin noon ng administrasyong sinundan niya, at sa pamamagitan ng malakas niyang impluwensya ay napapayag niya ang Korte Suprema na maipalibing ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani noong panahon niya at ang drag on war nito na nagpapakita kung gaano ka-istrikto at kalakas ang pamamahala ng administrasyong ito. Ilan lamang ito sa mga bagay na nagpalakas ng gusto sa pangalan ng dating Pangulo na magpasa hanggang ngayon ay hindi maitatangging hinahangaan ng napakaraming Pilipino. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang termino ay lumutang ang pagiging malapit nito sa komunistang partido ng mga Chino, isang bagay na nag-ugat sa simula ng pagbagsak nito dahil nang manungkulan si PBBM ay sinubukan nitong igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa China, isang bagay naman na labis hinangaan ng nakararaming Pilipino. Subalit hindi kailanman nagbigay ng suporta ang mga Duterte sa laban ng administrasyong ito laban sa komunistang partido. Sa halip ay tila nga naging mouthpiece pa ng China ang kampo ng mga Duterte laban sa Pangulo, kaya naman dahil dito ay mas dumami na ang nagalit sa dating Pangulo, kung kaya't mas naging matunog at naging mas malakas ang posisyon ng mga kalaban nito. Bukod pa riyan, dahil sa labis na kumpiyansa ng dating Pangulo, ay siya na rin mismo ang naging daan upang magkaroon ng pagkakataon ng Interpol na siya ay maaresto dahil sa paulit-ulit niyang pahayag na sagot niya ang lahat ng krimeng naganap sa war on drugs na noon ay pinatupad nito. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions.
Isang pahayag na naglalarawan na mahihirapan ang gobyerno na kasuhan ng bawat opisyal ng gobyerno sa mga extrajudicial killings noong panahong ito dahil nga sinasalo ng dating Pangulo ang mga naging aksyon ng kapulisan noong mga panahong ito, kung kaya't nagkakaroon ng probable cause na ang dating Pangulo rin ang kinakailangang managot sa bagay na ito, na maaari namang magdulot lamang ng kaguluhan kung sa Pilipinas lilitisin ang kasong ito, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng ICC na siya ay ipaaresto. Gayunpaman ay may pagkakataon pa rin si Duterte na patunayan ang pagkainosente nito, subalit maaaring hindi na ito magiging madali para sa kanya dahil sa samot-saring pahayag na nasabi niya na, gaya ng pag-amin na kasalanan niya ang extrajudicial killings na naganap noong panahon niya. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Kaya't malaki ang tsansa na aabuti ng maraming taon ng Pangulo sa detention facility ng ICC habang nililitis ang kanyang kaso, kaya't mangangahulugan nito na malaking kabawasan ng impluwensya ng China sa Pilipinas ang pagkakaaresto sa dating Pangulo, kung kaya't agad namang rumesbak ng pahayag ang Komunistang Partido ng China kung saan ay nagbabala ito sa ICC na nakamonitor sila sa ginawang pag-aresto kay Duterte at pinayuhan ng ICC na huwag gawing politikal at gumamit ng patas na pamantayan ng ICC laban sa dating Pangulo ng Pilipinas. Gayunpaman dahil nga ang China ang numero 1 kupal para sa mga Pilipino, ay lalo lamang napasama ang dating Pangulo sa ginawang ito ng China, kung saan ayon sa ilang netizens ay tila ipinagtatanggol na ng amo ang aso nila, isang bagay na naglalarawan na dahil sa pagiging sakim ng China at ang pagiging malapit ng mga Duterte sa kanila ang tuluyang nagpahina ng kanilang impluwensya sa bansang ito. Kaya't malinaw na ang China rin mismo ang pinakaugat ng dahilan kung bakit bumulusok pababa ang impluwensya ng mga Duterte sa bansang ito, na noon ay kinikilala bilang pinakamahusay na Pangulo, subalit ngayon ay binansagan ng tuta ng mga Chino. Kaya't hindi malabong napagtantunan ng kasalukuyang Pangulo na mahihirapan silang litisin ang kaso ng Pangulo sa bansang ito, lalo pa at ang China ay may kakayahang maglabas ng malaking pondo upang mapanatili ang impluwensyang politikal nito saan mang bansa sa mundo, gaya ng kooperasyon ng SMNI at ng Chinese-owned state media. Na bagamat wala pa umanong written agreement, ay malinaw naman ang lumalabas sa mga ibinabalita nila na palaging pabor sa mga Duterte at China, isang indikasyon kung gaano kalawak ang impluwensya ng China sa bansang ito na maaaring mag-udyok sa mga Pilipino upang suportahan ang dating Pangulo, kaya't malinaw na kaguluhan lamang ang dulot kung ipipilit ng pamahalaang ito kung sa Pilipinas lilitisin o parurusahan ang dating Pangulo.